Sa street foods, kumakain na kang kwek-kwek kahit saan. Pagka nagka-diarrhea ka ngayon, after 2 weeks, nagka-diarrhea ka, bawal na pong i-cover muli. Pneumonia, bawal na muli. Antay ka pa ng 90 days, maturuan mo ba yun? Karapatan po ng bawat Pilipino. At ayaw nyo ipagamit ang pondo ng PhilHealth. In the last hearing, PhilHealth President admitted that there seems to be a flaw in the Tamang-tama policy itong and that pananaw they na are to going ni to Senador study Bongo, immediately no? the Dito possible siya removal tamang-tama of the to, single that's period really of confinement should policy. be looked Patuloy into po by nating babantayan itong ang PhilHealth sa ipinangako nila. At panay, PhilHealth promise pa siya, cross my heart pa position siya na dun sa PhilHealth video. President ba yan? Tinanong Okay, ko nga so si dapat Mr. niyang Ledesma, tignan na dumaan ka ba maigi sa ito. pagiging Tulad na lang mahirap? yung mga Di niya po teachers naranasan ang required na dumaan magpapa sa pagiging mahirap. medical We exam. should Dapat strongly i-free yan urge dahil PhilHealth to provide us medyo a clear malaki din, no? timeline So, for this policy review mababa lang naman ang and mga the sahod extended ngayon. implementation of So, necessary tamang-tama changes to si ensure Senator that Go sa members opinion can niya na tutungkol fully sa issue ng utilize their PhilHealth. benefits without unreasonable restrictions. Pang-apat po, suspend the increase in premium rate contribution. Mr. President, 500 billion po ang reserve fund ng PhilHealth. Kung hindi po nila ito magamit, bakit pa natin sila magbabayarin ng mga miyembro ng mas mataas na contribution? Again, during the hearing, PhilHealth President Ledesma committed that they will immediately recommend to President Marcos to bring down the premium rates. Babantayan po natin itong kanyang pinangako na i-recommenda niya po sa executive. Fifth, stop the transfer of PhilHealth funds. Hindi pa po na-implement ng buo at maayos ang Universal Healthcare Act. We are far from its full implementation. Marami pang programa ang pwedeng magawa ng PhilHealth. Dapat paglaanan po ito ng sapat na pondo, infrastructure, gamot, iba pa. Hindi dapat kuhaan na ng pondo po ang PhilHealth na intended po para sa healthcare. Kaya nga po, PhilHealth para sa health. Tandaan natin, kalusugan ay katumbas po ng buhay ng bawat Pilipino. For next year, PhilHealth is again asking for 74 billion as a subsidy po nila. However, Mr. President, if funds are not being used for its intended purpose, we will question during the budget deliberations the prudence of entrusting more funding to an agency which cannot effectively implement its programs. Bakit kayo bibigyan ng subsidy sa 2025 kung meron pa kayong reserve fund na 500 billion? Unfair naman po yun. Baka pwedeng gamitin na lang po ito sa ibang tulong pampagamot o serbisyong panglusugan para sa mga mahirap. Pag hindi nyo magamit yan, baka mawalis na naman yan ng Department of Finance. In closing, Mr. President, I urge this August Chamber to hold PhilHealth its commitments. And dami po nilang pinangako sa Pilipino at bilang representante ng mamamayan, nararapat lang po na bantayan natin at siguraduhin na tuparin nila ang pangako nila sa ating mga kababayan. Bantayan din natin at siguraduhin na naimplementa ng maayos ang mga batas na ating ipinasa tulad ng Universal Healthcare Act. Ang PhilHealth po ay health insurance para sa Pilipino to ensure the health and life ng bawat Pilipino. Hindi yan insurance para patulugin ang pera ng taong bayan. Hindi rin po insurance yan para hayaang mamatay ang ating mga kababayan. PhilHealth funds ay para sa health. We must work towards strengthening our healthcare system and address the challenges that hinder the implementation of the UHC. Let us continue to work together towards achieving a truly universal and equitable healthcare system. Maraming salamat po, Mr. President.